Ayun, what's up mga ninong? Another day, another vlog for CM Padolo. For today's video, kakamustahin natin yung ibon natin pinadala sa Pilipinas. Kay Brother Aki Vizcara. Ipapakita natin yung isang ibon natin na nakikita nyo rin dito sa loob to, pero nag-iba yung kulay niya kasi pero nagagandahan ko siya. At up siya for sale. Ayan, ipo-for sale natin yung ibon na yon dahil meron na tayong another uli na nagawang ganun din na linyada. Okay? Stay tuned lang mga ninong. Alright mga ninong, andito tayo sa ating serye na Kwentuhang Kalapati. Biro lang. So, yun mga ninong, gumagawa ako ng video about dun sa ibon natin na pinadala sa Pilipinas, mga ninong. Kasi meron tayong pinadalang ibon sa Pilipinas. At shoutout kay Brother Aki Vizcara. Ayan. Pasensya na kayo sa tattoo ko. Hindi naman perfect yung tattoo natin na yun nakikita sa video. So yun, shoutout kay Brother Aki na pala. Ayan, sana nag-i-enjoy ka dun sa nabili mong ibon pa sa akin dito, nanggaling dito sa Illinois, sa Chicago. Bali, Brother Aki ay nasa ibang lugar din. Nandito sa Cayman Island ata yun. So di ako nagkakamali. Ayan. Si Brother Aki nagtiwala sa atin na bumili ng ibon yan. Hindi naman sa higit sa kaalaman ninyo, totoo lang, ayokong magbenta ng papuntang Pilipinas. Unang-una, mahirap yung shipping. Pangalawa, ay pagka kasi yung ibang tao, hindi ko naman lalahat mga ninong. Ibang tao kasi pagka, like for example, nagtanong sa'yo, okay naman mag-entertain ng ibon, ay ng fancier Pagka nagtanong mo sa akin, hindi nagtatanong mga ninong. Pag tanong pa lang, magkano daw ba yung ibon? Di sasabihin ko yung presyo, sabihin ko yung shipping, di ba? Ganun naman yun Diba, mga ninong, pagka nagtanong na kagad at nalaman yung presyo, sasabihin, mahal pala boss. Hindi na, pagka ako na lang siguro. Naintindihan ko din naman, dahil hindi naman ganun din kalaki yung nagiging budget ng mga fancier natin dito sa Pilipinas. Pero may nakikita ko mga ninong na talagang bumibili ng mamahalin na mga ibon talaga. Na alam mo, may mga budget din kasi. Sabi ko, hindi ko na rin nilalahat. Jadi, ganoon nga mga ninong, medyo nasawaan na ako pagka yung like for example, yung magtatanong sa akin, tuhanan lang. Pasensya na kayo mga ninong at kung isa kayo sa mga naasabihan ko na hindi ako maglalabas ng ibon. Ganun lang sinasabi ko, hindi ako naglalabas ng ibon pupuntang Pilipinas, sabi ko na lang. Kasi para, alam mo yun, ayoko naman na Then, bigla nga nag-chat sa akin si, Brother Aki. Kasi, sabi niya, gusto daw niya padala ng ibon sa Pilipinas. Sabi ko, noong una sinabihan ko din si Brother Aki si Boss Aki na sabi ko sa kanya, hindi ako naglalabas ng ibon kasi mahirap. Tantuhan na lang. Sinabi ko sa kanya yan. Kasi sabi niya, boss, anuhin natin kasi dahil interesado ako. Sabi sa kanya. So, ako naman, sige, kako. At, natin yan pwede naman natin tanungin. Dumating yung time na nakapagplano nga kami at saktong-sakto, mga ninong, dumating din yung time na pwede kang mag-ship ng ibon sa Pilipinas. Yun nga, kung nakakuha tayo ng broker na papuntang Pilipinas, tapos sinip natin yung ibon. So, awa ng Diyos, ito yung mga ibon. Ayan. Ito, at saka yan. Yung mga ibon na yan ay
double inbreed na Wolverine, grand granddaughter ni Wolverine, tapos apo ni Lucky 13 na pamangkin na nanalo sa nag-second sa Hoosier Classic ni Kuya Neil. Tapos yung last ay anak ni Kaiju na nag-third sa Blue Bucket. Tapos ang nanay ay si Guardian Deity natin na nag-fourth sa 400 miles. Sa totoo lang mga ninong, kaya naging ganun naging desisyon ko sa minsan pagka may mga nagtatanong sa akin. Kasi hindi naman natin mga ninong pinupulot yung pera nung yung pinambili natin sa ibon, tsaka pinagpapakain natin sa ibon. Minsan, yung nagiging sweldo ko, minsan ginagamit ko din dyan para makabili tayo ng breeder at saka ng mga patuka. Vitamins, supplements na lang. Napakadami natin ginagastos. Yung tutusin nga, ako wala akong vitamins pero yung kalapati ko may vitamins eh. O yung ibon natin, may probiotic pa ibon natin. O ako wala. Sabay, malusog naman tayo mga ninong, okay lang. Pero sinasabi ko itong mga ninong, hindi natin pinupulot yung pera dyan. Dahil nagpupuhunan din talaga tayo. Tamang minsan nagagawang business yan dahil kasi nga nagbebenta. Madalas nakapagbenta tayo, madalas hindi din. May time na hindi, may time na oo. Pero doon lang kasi bumabawi tayo dun sa mga ginagastos natin. Kasi gumagastos din talaga mga ninong. Tuhanan lang. Gumagastos ako ng malaki din sa pag-iibon. Pero nagtatrabaho para makakuha ko ng extra para makabili tayo ng bagong breeder. Na para yung kahit yung sweldo ko, hindi ko na mabawasan para dun sa pagka bumili tayo ng breeder. So yun nga mga ninong, for short story na lang ang mangyayari, nakarating na ibon, which is ito nga yung mga natin nakita yung picture na na-receive na ni Boss Aki yung nila Brother Aki yung ibon, at natutuwa naman si Brother Aki sa mga naging itsura ng ibon natin. At sabi niya sa akin, pagka daw nagtagumpay dun sa sa shipping at saka sa sa pag gumawa yung ibon natin sa Pilipinas, at sana gumawa ng madaming achievement din yung sa Pilipinas yung ibon natin na yun, yung mga pinula natin. Sabi niya o-order pa daw siya uli in near in the future kasi meron daw siyang target pa na mga bloodline na gusto niyang makuha. Hindi lang naman siya sa akin kumuha dahil kasi kumuha din si Brother Aki Vizcara sa sa London, sa Netherlands din. Yan, yung mga kinuhanan niya. Kaya big shoutout kay Brother Aki Vizcara. Yan yung kauna-unahan natin na nagtiwala sa atin na bumili ng ibon dito, at pinagkatiwalaan ko din naman na bumili ng ibon para na papuntang Pilipinas. At awa ng Diyos, meron din mga nagtatanong sa akin ngayon na gustong nagsipagbili ng mga certain ng mga bloodline, na meron din mga ni-refer sa akin si Brother Aki na mga potential na magiging buyer natin. So tingnan na lang natin kung meron tayong mga ibon pa na pwedeng isalya, saka natin papadala sa Pilipinas kasi meron shipment uli sa August, na last week ng August. So yan yung i-watch out natin. Kung may gustong bumili ng ibon na papuntang Pilipinas, kontakin nyo ako. Meron din tayong broker na pwedeng mapagpadalahan, na babayaran nyo na lang yung ibon at saka yung shipment,
At saka, ang gagawin nyo na lang sa Pilipinas ay tatanggapin nyo na lang yung ibon. Ganun lang kadali mga ninong. Dito na ika-quarantine, dito na rin ilalaboratory, tapos papadala na sa Pilipinas. Tatanggapin nyo lang mga ninong. Siguro either 1 or 2 days bago mapadala yung ibon. Before nung dinakdaan nilang date. Nyari, sabihin nilang nandun yung sa October 31st. Sabihin mo ng August 31st yung shipping date. Andun na yun. Pwede nang kunin mga 2 to 3 hours after. Kukunin na yung ibon. Pagdating pa lang. Ganun mga ninong. So yun lang. Yun yung usapang kalapati natin. Dito naman tayo mga ninong sa breeder station natin. Ayan, medyo makalat pa. Pero nilinis na natin yung mga inuman nila. At medyo yun nga. Yan, makalat. Baka weekend na ako magdinis dito. Ayun, quick update lang tayo mga ninong dito sa ating mga bagong mga painakay. So sino yung mga yung mga napisa. Yan mga ninong, unang-una, Igris tsaka Erica Legacy. May dalawang anak, pero hindi nila anak yan. Pinayaya lang natin yan dahil kasi itong dalawa na to ay double inbreed na Thomas 6 o inbreed na Thomas 6 yan. Tingnan pa natin sa sa chart natin, sa index card. Ayan, yan. Hindi ko expected na mabubuhay. Pero dalawa pa nabuhay, Alright mga ninong, second pair tayo. Kay Bachira at saka kay kay Albedo. Hindi ko rin expected na mabubuhay itong mga ninong. Dalawa din. Anak to ni Jassy na inbreed na Thomas 6. At saka sinabi ko ba Wolverine to? Hindi. Inbreed na Thomas 6 yan o double inbreed na Thomas 6. Ayan. Anak ni United yan at saka ni Rio. Ayan. Tapos ito naman, inbreed na Thomas 6 naka-cross kay Lucky 59. Ayan isang silver at saka isang red check ayun sa likod. Yan mga ninong. Dito tayo sa third pair natin. Altir tsaka Guardian Deity. Ayan may isa silang inakay. At di na natin natanggal yung isang itlog na na pinaliniman na natin ng diretso. Di ba balak natin nakaraan yun to? I-break. Ayan, nagka-inakay pa. Alright. Tapos dito tayo mga ninong sa fourth pair natin. Hakari Emilia, may isang itlog. Pero kataalis-alis ko lang din nung inakay nila. May papakita ko sa inyo mamaya. Tapos fifth pair. Kaiju Sweet 16. May dalawang inakay yan. White flight din pala to. Okay, so white flight yan na blue bar. Ito nanay tatay. Red bar pare ay dark check. Yan yung nanay tatay yan. Ito yung anak. At yung isa nito nandito mga ninong. Kasi naiiwan siya, tinanggal ko yung kapares niya na inakay, na nilagay natin dito para humabol. Itong white flight na to, yan yung kapatid. Ayan, malaki na nga sa ilalagyanan nila na inalagaan ni Hanabi at saka ni Gojo. Yung anak ni Gojo at ni Hanabi, ayun, yung sa kabila. Yun, inbreed na Thomas 6 na cross sa Wolverine. Alright. Pang 6 pair natin. Ay, pang 7 na to. Yung winner natin ng Florida, saka yung kapatid ni Albedo. Ere. Wala pa itlog. Wala pa mga ninong. 8 pair natin. Walang kasawa-sawa. United. Tsaka
Rio. Ayan. Papaitlogin natin si Rio ng isa pang itlog para payaya natin. Kasi, ewan ko ba, nilagay ko si Jassy dito 2 beses na binubugbog ni United. Bale, ang bala kasi natin, meron tayong order kay brother Jason na isang inakay dito sa sa pairing ni Jassy at saka ni United. Pero pipilitin natin ma-breed si United at saka si Jassy para makapag-stock din tayo ng anak. Okay, mga ninong. Yan lang yung quick update natin dito sa breeder natin, breeder station. At stay tuned lang kayo mga ninong. Papakita na natin yung mga ibon na sinasabi sa iyo, yung dalawa. Alright, stay tuned. Yun, mga ninong. Hawak ko na tong ibon, kaso napusog ng tubig. Sumusuka tuloy ng tubig. Ayan, mga ninong. Meron na ngayon siya. Ito, si Padua number, sumusuka ng tubig. Number 89. Sumusuka ng tubig na napusog. Kabibigyan lang kasi mga ninong ng tubig. Ayan Si Padua number 89. Ayan. Anak siya ni Emilia at saka ni Hakari. Yung Force 911 natin. Mga ninong, ang ganda na naging pakpak niya. Yan. Tapos, ito yung kabila. Hindi natin didikit sa dibdib natin. Sumusuka. Sumobra ng tubig. Yan mga ninong. Lugon siya pang niya. 1, 2, 3, 4 7 months na siya. Mga ninong. Tapos ito yung niya, buntot. Mga ninong. Yan. Ganda. Bangkain na lang mga ninong dahil yan yung katawan yung mga ninong. Siya? Goid grease, naka-cross sa Force 911. Yan mga ninong. Yan, yung una natin na ibon na gustong pakita sa inyo. Ganda ng mata Ayan yung mga ninong mata niya. Okay? Okay, mga ninong. Ito yung sinasabi sa inyo na pwede natin ipadala sa sa OLR, mga ninong. Pero coincident lang na kapatid siya nung Grisel na yon. Kasi anak din to ni Hakari at saka ni Emilia. Ito yung katawa. Bangkain din, mga ninong. Ayan ito yung mata. Ay, bata pa. Dito pa makikita yung mata. Pero parang magkamukha sila ng mata ni nung isa. Ring number 71. Padua. Si Padua. Mga ninong. Bata pa Anak yan ni Anak to ni Hakari at saka ni Emilia. Goid grease naka-cross sa Force 911. Yan. Ang pakpak. Kabila. Ganda yung pakpak pa nito. Bata pa 2, 4, 5, 10. 10. Ang buntot, same. Diba mga nino? Ito, katawan. Kasing haba din nung pinakita ko sa inyo. Ito medyo maganda ang muscle nito. Dahil bata pa. Pero pagka nagpihikan ito ng pagkain, gaganon din sa katawan nung isa na yun. Nung Grisel. Ayan mga nino. Pwede natin to ipadala doon sa late hatch. Doon sa balak kung padala na OLR.
So, yun lang mga ninong. Ayan, pinakita ko sa inyo yung pwede natin ipadala sa OLR pa. At saka yung sabi ko nga doon sa ano, kinamusta natin yung pindala natin na ibon sa ano sa Pilipinas. Big shout out dun sa mga nagpa-follow sa atin na bago. Mga ninong, 732 na tayo. Ayan, patuloy pa kayo mag-subscribe dun sa ano natin, sa YouTube channel natin yon. At kung may mga kaibigan din kayo na gustong matuto, gustong gustong manood ng kalokohan sa pagkakalapate, pag-subscribe niyo yan para marami na tayo mga ninong. Ito si CM Pado mga ninong at nagsasabing masarap mag-ibon. Peace mga ninong.